Kapatid, pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang gabi. Ngayon po ay nasa ikapitong simbang gabi na po tayo. Welcome po sa ikapitong gabi ng ating pagsisimbang gabi. Onting kembot na lang, mararamdaman na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya handa na ba tayo? Handa ka na bang magbigay ng regalo sa kapwa mo? Mga kapatid, ang katanungan sa atin ngayong gabi, ano ang team song mo sa buhay mo? Kasi tayo bilang mga Pilipino ay mahilig sa music, sa mga awitin, mahilig kumanta. Kaya yung iba nga sa atin, sa videoke, may nagpapatayan pa, di ba? Pag nagpataasan ng score. Kaya mga kapatid, siguro ang mga kabataan dito ay makaka-relate. Kasi ngayon, sa Spotify, kapag nag-browse ka, lalabas yung wrap-up ng iyong buong taon. At kung ano ang pinakinggan mo ng buong taon, ibig sabihin iyon ang taste mo ng music. Kaya ano nga ba ang team song natin? Tayo ba ay malungkot na nagre-relapse? Na ang team song natin ay multo? Kahel na langit, no? O tayo ba ay masaya? O palait? Mawi-wawi ang ating kinakanta, no? Ano ba ang inyong kinakanta sa iyong buhay ngayon? Yung iba, yung edad ng kanilang Spotify, 60 years old kasi puro old music ang pinapakinggan. Yung iba, 12 years old kasi soda pop yung pinapakinggan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, si Maria ay umawit. Siya ay umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kasi nung mababalitaan niya na siya ay magiging ina ng Diyos, ina ng tagapagligtas, ito ang una niyang ginawa nung nablessingan siya. Siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Hindi niya kinalimutan ng Diyos. Tayo, kapag nabibiyayaan tayo ng Diyos, tayo ba ay nagdadasal kagad? Tayo ba ay nagpupuri at nagpapasalamat? O nakakalimutan na natin ang Diyos? Sana naman maalala natin ang Diyos kapag tayo ay nabiyayaan sa buhay natin. Yung iba, yumaman lang, yumabang na. Hindi na naalala ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, si Maria, itong dinasal niya ay Magnificat. Dinasal niya na ito nang galing sa kaniyang puso. Kaya nga itong dasal na ito ni Maria, she prayed it personally, pero sa ating simbahang Katoliko, sa liturhiya, ginagamit ito tuwing evening prayer. Kaming mga seminarista, mga pare, we pray the Magnificat every evening prayer. Kaya kapag kinakanta rin natin ito sa misa, we are praying like Mama Mary. At napakaganda ng sinasabi sa Magnificat. Ang awit ni Maria ay pasasalamat. At ano nga ba ang kanyang main emphasis? Ang emphasis nga ay yung mga nasa laylayan, ang mga alipin, ang mga outcast, ang mga walang-wala. Kaya nga ang sabi, ibabagsak sa ang trono ng mga hari at iaangat ang mga abang nasa kalagayan. Kaya mga kapatid, kung mahirap ka, okay lang yan. Kasi ang mahirap, kapag mahirap ka, malapit sa iyo ang Diyos. May espesyal sa space ng puso ng Panginoong Diyos ang mga mahihirap. Kasi ang mga mahihirap ay walang-wala na sa buhay at umaasa na lang sila
sa Diyos. E paano kapag mahirap ka na, tapos di ka pa naniniwala sa Diyos? Saan ka pupulutin yan? Kaya mga kapatid, no, we are all spiritually poor. Kaya dapat dumepende tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ano nga team song natin? Malungkot ba? Masaya? Nahihirapan? Gustong sumuko? Kahit anong dinaranas mo ngayon, magpasalamat sa Diyos kahit anong mangyari. Kung ikaw ay hirap na sa buhay, magpasalamat sa Diyos. Kasi iyan ay pagkakataon para mas tumatag ka sa buhay mo. Kung ikaw ay nabiyayaan, magpasalamat sa Diyos. Develop an attitude of being gratitude. And we can show our gratitude in many ways. We can say thank you. Thank you to our loved ones, no? Maliit na bagay ang thank you. Pero kapag nagpasalamat ka, may malaking impact yan sa ibang tao. Sabihan mo lang yung mga service crew, sabihan mo lang yung mga gasoline boy, no? Mga walang-wala, yung mga talagang mahihirap, thank you. Talagang malaking impact yan sa kanila. At hindi lang sa pagsasabi ng thank you, we can show our gratitude by doing acts of charity. Kapag ikaw ay nabiyayaan, ibahagi mo ang iyong biyaya sa ibang tao. Kaya nga kapag may nakapasa sa atin sa board exam, nagpapakain sa mga mahihirap, gustong pakainin ng mga kaibigan, ng pamilya, kasi nagpapasalamat kapag nanalo sa loto. Di ba? Nagpapasalamat, nagbabalato. Ngayong Pasko, nagpapasalamat, kaya magbibigay ng regalo sa kapwa. Kaya sana we do acts of charity. And lastly, sana po tayo ay nagpapasalamat dahil tayo ay kontento. 86,400 seconds ang meron sa isang araw. Isang segundo ba nagpasalamat ka sa Diyos? Kaya nga, gratitude is the memory of heart. Being grateful means being thoughtful. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, nakakaalala ka. At sana marunong kang makontento sa kaanong meron ka ngayon. Ipasalamat mo ito sa Diyos. Kasi lahat yan ay biyaya. Mga kapatid, ako po ay naka-assign sa Kayapa, sa bundok, sa Nueva Vizcaya. Ang mga tao doon ay Igorot. Kaya one time, ako ay nag-drive sa bundok at nabalahaw ang aking sasakyan na dinadrive, no? Di nila ako kilala kasi karamihan doon ay iba't ibang sekta, iba't ibang relihiyon. Di nila ako kilala na pari, pero nakita nilang hirap na ako. Tinulungan nila ako. Una, isang lalaki ang tumulong. Pangalawa, dumami na sila. Di ko alam yung lengguwahe na sinasabi nila, pero nagtulungan sila para maahon yung sasakyan. Kaya nung naahon na, gusto ko silang pasalamatan. Bibigyan ko sana sila ng onting pera dahil tinulungan nila ako. Pero nung binigay ko na, no, ang sabi nila, wag na po. Sapagkat ito yung tsansa namin para makatulong po sa inyo. Mga kapatid, ito ang diwa ng Pasko, ito ang diwa ng ating pagsisimbang gabi. Nawa, tulungan natin ang ating kapwa. At sana sa pagkakataon ng buhay natin, talagang humanap tayo ng pagkakataon na tumulong para sa iba. Kasi yan ay pasasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Amen.